Breadwinner ka ba? Alam mo bang may tatlong paraan para makapag-ipon at makapag-invest kahit sa maliit na halaga? I'm a breadwinner too. Lumaki ako sa pamilyang walang-wala. Bata pa lang ako, naranasan ko na magpuyat para sa trabaho. Akala ko noon hindi na ako makakapag-ipon at wala na din akong chance mag-invest kasi lahat ng sahod ko sakto lang pang provide sa family ko at pang daily expenses namin. Pero iba talaga kapag natuto ka mag-manage ng money. Doon mo marirealize na pwede ka palang makapag-ipon at makapag-invest kahit paunti-unti. Una, nag-umpisa ako sa MP2. Alam mo ba na pwede kang mag-start sa halagang 500 pesos dito? Good investment ito kasi parang time deposit na nakalock in yung pera mo for 5 years tapos may dividendo. Ibig sabihin, tumutubo. Low risk lang itong investment na ito so kapag low risk, low din yung return. Pero ang mahalaga, nakakapag-ipon ka. Magkano din yung 500 per month sa 5 years ha? Aside from that, gumagamit ako ng mga digital investment apps gaya ng Maya, GCash, CIMB at iba pa. Kapag may mga babayaran akong bills at hindi pa naman due, doon ko muna sila nilalagay kasi kahit papano may interest kapag nagsisave ka sa mga digital banking platforms na ito. At syempre, kahit provider si ate mo, dapat stress-free pa din tayo. Lagi ako nagtitira ng 50 pesos sa daily budget ko for my income protections, no? Paano na kapag nawala ako? Dati akala ko maliit lang yung 50 pesos per day, pero after ilang years nung makita ko yung fund value ko, may insurance na ako, may investment pang naipon para sa future ko. You heard it right. Kahit breadwinner ka, pwede ka mag-invest para sa future mo. Gusto mong malaman kung paano? Click mo lang yung blue basket, type mo sa details yung breadwinner at age mo, or message mo lang ako para mapagplanuhan natin yung future mo.